Panoorin ang unang tao sa mundo na isisilang. Dahan-daang lumapit ang robot at kumuha ng embryo. Isang babaeng embryo ang inilagay sa artipisyal na matris. Agad na ibinuhos ang amniotic fluid, at ang embryo ay inilagay sa 3 nakakonektang nutrient tubes. Mabilis na lumaki ang embryo, at naghintay ang robot. Pagkalipas ng 24 na oras, isinilang ang unang tao. Binuhat ito ng inang robot at pinunasan ng amniotic fluid. Pagkatapos ay binalutan ito ng pulang tela at binuksan ang heating mode. Agad na nakatulog ang sanggol. Nang makita ito, kumurap ang mata ng inang robot. Ang ngumingiting robot na ito ay naging ina ng bata. Bagaman wala itong emosyon, napakahusay nitong mag-alaga. Mabilis na lumaki ang sanggol at naging isang batang babae. Gustong-gusto niya ang kanyang robot na ina at nakita ang mainit na sikat ng araw sa labas. Nagtataka siya kung bakit siya lang ang tao. Saan na ang lahat ng iba? Matiyag ang ipinaliwanag ng robot na ina. Noong 2099, sa hinaharap, malubha ang polusyon sa kapaligiran. Nagkaroon ng digmaan ang mga tao para sa mga mapagkukunan. Isang biro ang lumitaw sa mundo, 8 bilyong tao ang namatay. Namatay din ang mga hayop, at ang labas ay puro guho. Ang lugar na ito ang tanging kanlungan ng tao. Dinala ng robot na ina ang batang babae sa embryo room. Dito nakaimbak ang 30 milyong embryo, lahat ay mga kapatid niya. Magiging malaking pamilya tayo. Hindi maintindihan ng batang babae kung bakit hindi sabay-sabay na ipinanganak ang maraming tao. Sinabi ng robot na ina na kailangan ng sapat na panahon para matutunan kung paano magpalaki ng isang bata. Lumipas ang 10 taon, lumaki ang batang babae. Araw-araw, nag-eehersisyo siya at pinag-aralan ang lahat ng kaalaman sa siyensya. Nakakakuha ng pinakamataas na marka sa bawat pagsusulit. Sinabi sa kanya ng robot na ina na magkakaroon ng mahalagang kompetisyon sa 1 linggo. Dapat siyang makakuha ng 100 puntos. Lubos siyang kumpiyansa. Nang gabing iyon, sa bunker, nawalan ng kuryente. Hindi pa niya naranasan ito. Hawak niya ang flashlight. Walang reaksyon ng robot na ina. Kaya, siya na lang ang nag-isa upang tingnan kung ano ang nangyayari. Lumapit siya sa pinagmulan ng tunog. Biglang may lumabas na spark. Ang mga cable ng kuryente ay naputol. Nang makita niyang may hayop sa ibaba, dali-dali niyang kinuha ang kanyang bote ng tubig at pagkain at inilagay sa lupa, para akitin ang hayop papasok, at siya mismo ang nagkonekta muli sa naputol na cable ng kuryente. Pagkatapos ay hinailan niya ang switch ng kuryente at bumalik ang kuryente sa bunker. Isang maliit na nilalang ang gumapang papasok sa bote. Hindi pa nakakita ng daga ang dalagita. Tuwang-tuwa niyang ipinakita ito sa kanyang robot na ina, ngunit inakala ng robot na ina na may sakit ang daga. Kailangan itong itapon, gaano man siya nagmakaawa. Inihagis ang bote sa pugon at lumakas ang apoy. Natakot ang dalagita. Naramdaman niyang ang daga ay galing sa labas. Ibig sabihin, unti-unting bumabalik sa dati ang labas ng mundo. Ngunit sinabi ng robot na ina na hindi ligtas sa labas. Pagkatapos ay nagpatuloy sa pag-disinfect. Ang dalagita ay nanatiling lubhang mausisa tungkol sa labas ng mundo. Kinabukasan, habang nag-charge ang robot na ina, lumapit ang dalagita sa malaking pinto na nakasuot ng protective suit. Gusto niyang lumabas para tingnan. Binuksan niya ang switch at bumukas ang unang pinto. Lumapit ang dalagita sa susunod na pinto. Bigla siyang nakarinig ng kakaibang tunog. May humihingi ng tulong sa labas. Tulungan niyo ako, nababaril ako. May tutulong ba sa akin? Ang babae ay labis na nagulat. May iba pa bang tao sa labas? Agad niyang inilapag ang isang protective suit sa sahig. Ngunit nanatili siyang maingat. Mabilis niyang isinara ang pinto upang ihiwalay ang sarili sa labas. Pagkatapos, binuksan niya ang pinakalabas na pinto para makapasok ang tao. Ito ay isang babae na nasa edad na. Sa ilalim ng gabay ng babae, isinuot ng babae ang protective suit. Ngunit sa sandaling iyon, narinig ng robot na ina ang alarma. Mabilis itong humandar patungo sa direksyong ito. Agad na sinabihan ng babae ang babae na magtago, pero pinigilan siya ng robot na ina ng babae na nagsinungaling. Sinabi niyang lalabas siya para maglakad-lakad, para itago ang babae. Lubos na nagtiwala ang robot na ina sa babae. Hindi niya ito sinuri, at sinabi sa kanya na maaga ang pagsusulit. Magsisimula na ngayon. Sinubukan ng babae na kumalma at pumunta sa klase. Nang umalis ang robot na ina, agad na hinanap ng babae ang babae. Nagtanong siya ng may pagtataka, sinabi ng robot na ina na ako lang ang tao. Kung gayon, sino ka? Hindi ba namatay na ang mga tao dahil sa salot? Hindi inaasahan, sinabi ng babae na sila ang mga natitira. Sa labas, walang sakit, kundi mga robot, pumapatay sa lahat ng dako. Sa sandaling ito, natuklasan ng robot na ina na nawawala ang babae, at agad na lumapit. Pinilit ng babae ang babae na lumabas at magpaputok. Inatake ang robot na ina, ngunit hindi tinamaan ang mahinang punto at sinakal ng robot na ina. Nang makitang malapit na siyang mamatay sa pagkasakal, nagmamadaling lumapit ang babae upang magmakaawa.
Sinasabing labis lamang ang takot ng babae. Malubha ang kanyang sugat. Dinala ng robot na ina ang babae sa medical room. Ngunit ang babae ay lubhang nag-iingat sa robot. Kumuha si inay ng Hyringilla para gamutin ang babae. Ngunit ayaw niyang lumapit ang robot na ina, kaya umalis na lang ito. Hinabol ng babae ang robot na ina at sinabing kung ang bala ay lumihis ng 0.5 mm, masisira nito ang central processor nito. Ang babae ay nabuhay hanggang ngayon. Tiyak na mayroon siyang ilang uri ng trick, kaya pinayuhan niya ang babae na mag-ingat. Sa ikatlong araw, hinalugog ng babae ang bag ng babae, at sa loob nito ay mayroong tirang pagkain sa isang walang laman na bote ng tubig, at isang nobelang may mga doodle, na may mga larawan ng iba't ibang mukha. Ang dalaga ay mausisang tiningnan ang mga mukha, ang mga ito ay napakatotoo, hindi ito maaaring gawa-gawa lamang. Hinanap ng dalaga ang babae upang tanungin tungkol sa nobela. Ngunit umiyak ang babae at sinabing kasalanan lahat ng robot. Nakita niya ang robot na sinunog ang mga bata at sinira ang mga nayon. Maging ang mga sugat sa kanyang katawan ay gawa ng robot. Hindi makapaniwala ang dalaga na ang robot na ina ay napakabait. Tiyak na iba siya sa ibang mother robot. Ngunit sa oras na ito, nahawaan ang katawan ng babae. Upang iligtas ang buhay ng babae, ipinagsapalaran ng dalagita ang operasyon. Kinuha ang bala sa loob ng babae, na walang malay sa loob ng isang araw at isang gabi. Sa ikalimang araw, nagising ang babae at nakita ang dalagita na laging nasa tabi niya. Nagsimula siyang magtiwala sa kanya. Sinabi ng babae na hindi kalayuan sa bunker, ay may kampo ng tao kung saan may iba pang nakaligtas. Umaasa siyang makakasama niya ang dalagita pabalik. Pagkatapos ay binalaan niya ang babae na ang robot na ina na nag-iisang nagpalaki sa kanya, ay tiyak na may masamang balak. Ngunit, sa sandaling iyon, tinawag ng robot na ina ang babae palabas, at sinabing nagsisinungaling ang babae. Sa pamamagitan ng pagsisiyasat, ang bala at ang baril na dala ng babae ay magkapareho ng kalibre, at hindi gumagamit ng ganitong uri ng baril ang mga robot. Nang marinig ito ng babae, nagsimula siyang magduda. Niloloko ba siya ng babae? Sumali siya sa pagsusulit. Pagkalipas ng isang oras, natapos ng babae ang 200 tanong, at nakakuha ng pinakamataas na marka. Tuwang-tuwa ang robot na ina. Magaling ang anak ko, mula pagkabata hanggang ngayon, laging nakakakuha ng 100 puntos. Para gantimpalaan siya, baka magkaroon siya ng kapatid na lalaki. Ang robot na ina ay pinili niya mismo. Ilagay ang embryo sa artipisyal na matris, 24 na oras ang countdown. Isisilang ang kapatid na lalaki, ngunit marami pa ring tanong ang dalagita. Hating gabi, habang naka-rest mode ang robot na ina, kinuha niya ang bala sa braso ng robot at inihambing sa bala sa babae. Hindi niya inaasahan na ang katotohanan ay nakapagpatindig ng kanyang balahibo. Ang dalawang bala ay hindi magkapareho. Nagsinungaling ang robot na ina. Sa cabinet na ito ay may kasaysayan ng pagsusulit ng iba. Ang numero ay 02 at ikaw ay 03. Sa itaas ay nakasulat na ang 02 ay hindi nakapasa sa pagsusulit. Binuksan ng babae ang embryo cabinet, may 3 bakanteng espasyo sa itaas. Kung ikaw ang pangatlong anak, ibig sabihin may 2 pang bata bago ka. Nasaan sila? Biglang may naalala ang babae. Dumaan siya sa malamig na pasilyo, binuksan ang pugon, at naghanap sa mga abo. Nakahanap siya ng isang panga, na nagpapatunay na ang silungan ay hindi kanlungan ng tao, kundi isang katayan ng tao. Takot na takot ang babae, umupo siya sa isang sulok at umiyak ng malakas. Kaya pala, mula pagkabata, kailangan niyang kumuha ng mga pagsusulit. Kung hindi siya nakakuha ng sapat na puntos, baka sinunog na siya ng robot na ina at naging abo. Ngunit hindi siya pwedeng umupo lang at hintayin ang kamatayan. Nilapitan ng dalaga ang babae para makipag-usap. Nagpa siya silang hintayin ang pagsilang ng kapatid na lalaki at sabay-sabay silang tatakas. Pagsapit ng ika-6 na araw, nag-iimpake ang dalaga. Biglang dumating ang robot na ina. Sinubukan ng dalaga na manatiling kalmado. Ngunit biglang umatras ang robot na ina at nilock ang pinto. Kahit anong sigaw ng babae, hindi siya pinansin ng robot na ina. Narinig pala ng robot na ina ang buong pag-uusap nilang dalawa kagabi. Hinampes ng babae ang salamin gamit ang oxygen tank, ngunit hindi ito gumalaw. Sa sandaling ito, pumasok ang robot na ina sa medical room. Hinawakan niya ang leeg ng babae at binuhat ito, saka itinuro ang daliri niya sa sugat. Pinilit niyang itanong kung nasaan ang kampo ng mga tao. Sumisigaw sa sakit ang babae sa isang tabi. Mabilis na nakaisip ng paraan ang babae. Sinabuyan niya ng liquid nitrogen ang salamin. Mabilis na nagyelo ang bintana. Binasag niya ang bintana gamit ang tangke ng gas, at agad itong nawasak, ngunit huli na para tumakas. Kinuha ng babae ang lighter at sinindihan ang fire sensor. Agad na nag-alarma ang bunker. Ang robot na ina ay napilitang patayin ng apoy. Binitawan nito ang babae, at gumapang siya palabas. Nagkita ang dalawa.
Inalalayan ng babae ang ginang palabas. Ngunit nang matuklasan ng robot na ina na niloko ito, hinabol nito sila. Ang hindi inaasahan ng babae ay ang ginang ay biglang naglagay ng kutsilyo sa leeg niya at pinilit ang robot na ina na buksan ang pinto. Nagpapanik ang babae, hindi ba tayo magkasama? Nagsimulang gumamit ng lakas ang babae, humingi ng tulong ang dalagita sa robot na ina. Nag-atubili ito ng ilang segundo, binuksan ang pinto at pinakawalan sila. Ito ang unang pagkakataon na lumabas ang dalagita. Nakakasa ang kutsilyo sa leeg niya hanggang sa sumara ang pinto. Pinakawalan lang ng babae ang dalagita, ngunit ang labas ay puro pagkawasak. Puro lupa ang sahig, mayroon lamang isang maysan. Ang lungsod ng mga robot ay matataas na gusali, may mga drone na nagpapatrolya sa kalangitan, tumakas sila patungo sa baybayin. Ito ang unang beses na nakakita ang babae ng alon ng dagat. Binuksan ng babae ang isang container at sinabihan siyang pumasok. Hindi natin kailangang makipagkita sa mga nakaligtas. Ngayon lang sinabi ng babae ang totoo. Kulang pala sa pagkain ng kampo at patuloy ang mga away. Nagsimula na rin silang kumain ng tao. Ang babae lang ang nakatakas. Ang iba ay namatay na. Kaya wala ng kampo ng tao ngayon. Mahirap para sa babae na tanggapin ito. Pinaghirapan niyang makalabas, kapalit ng kasinungalingan na hindi niya matanggap sa labas ng mundo. Gusto niyang bumalik para iligtas ang kanyang kapatid at mamuhay ng malaya. Ngunit hindi pumayag ang babae. Sinabi niyang maraming robot doon. Mamamatay siya kung pupunta doon. Nagpa siya ang dalagita na kailangan niyang bumalik. Tumakbo siya pabalik sa base, ngunit ang naghihintay sa kanya ay isang hukbo ng mga robot na nakatutok ang baril sa kanya. Sa sandaling ito, itinaas ng dalagita ang kanyang dalawang kamay at sinabi, "Wala akong armas. Gusto ko lang kausapin ang aking ina." Pagkalipas ng 5 segundo, ibinaba ng mga robot ang kanilang mga armas at binigyan ng daan ang dalagita upang makapasok. Pagkapasok ng babae, mabilis niyang tinanggal ang control device. Kinuha niya ang palakol at maingat na naglakad pasulong. Biglang narinig ang boses ng robot na ina. Sumilip ang babae at nakita ang robot na ina na nakatayo sa harap, karga ang kanyang kapatid na lalaki. Tinanong ng babae kung bakit pinapatay ng robot na ina ang mga tao. Sinabi nito, "Nakita mo na, gaano karaming pinsala ang ginawa ng sangkatauhan sa mundo. Ang utos ng robot ay lumikha ng mas mahusay na sangkatauhan. Mas matalino, mas may moralidad kaysa sa ibang mga tao na puro pinsala lang ang alam. Ang babae ang magiging ina ng bagong sangkatauhan." Nang marinig iyon, ibinaba ng babae ang palakol. Binuhat niya ang sanggol sa kanyang mga bisig ngunit hindi niya sinang-ayunan ang pananaw ng ina-robot. Kung hindi perpekto ang kanyang kapatid, ano ang gagawin ng ina-robot? Papatayin niya ba sila? Bago pa makasagot ang ina-robot, lumabas ang babae. Isinara niya ang pinto at sinira ang control panel gamit ang palakol. Agad na naipit ng pinto ang paa ng ina-robot. Nawalan ng kontrol ang control panel, hindi ito makatakas. Tumakbo ang babae para maghanap ng sandata, ngunit hindi niya alam na kinokontrol ng ina-robot ang hukbo. Binuksan ng robot ang pinto ng bunker at hinabol ang babae. Tinanggal din ito ang binti nito nang malapit na itong makatakas. Biglang, humawak ng baril ang babae at tumayo sa harap nito. Sinabi ng ina-robot na kahit barilin mo siya, wala kang makakamit. Ang asensya nito ay isang artificial intelligence system. Hanggat pumayag ito, sino mang robot ay maaaring maging ina. Nawasak ang babae, hindi niya kayang harapin ang ina-robot. Sino ang mag-aakala na sa sandaling ito, huminto ang ina-robot? Sinabi na ang babae ay may dalawang pagpipilian, umalis sa bunker at mabuhay sa labas ng mag-isa. Ngunit hindi niya maaaring isama ang sanggol. Ang pangalawang pagpipilian ay manatili dito, at palakihin ang susunod na henerasyon ng tao, ngunit ang babae ay may isang kahilingan lamang. Kaya niyang alagaan ang mga ito ng mag-isa. Ayaw niyang makialam ang robot sa kinabukasan ng tao. Pumayag ang robot na ina. Hinaplos nito ang sanggol sa huling pagkakataon, kinuha ang baril. Itinutok sa sarili nito at sinabihan ng babae na barilin ito. Ngunit kung mayroon siyang anumang kahilingan, hanapin lamang ito. "Palem, anak." Nang umalingaw ang putok ng baril, ang robot na ina ay nakahiga ng walang buhay sa lupa. Ang hukbo ng mga robot ay umatras din sa base, naiwan ang babae at ang kanyang nakababatang kapatid. At ang malaking bilang ng mga embryo, niyakap ng babae ang kanyang nakababatang kapatid at kinantahan ng oyayi. Bukas ay ang ika-7 araw, at ito rin ang araw ng pagtanda ng babae. Siya ay magiging ina ng sangkatauhan at muling itatayo ang mundo ng tao. Ngunit ang kamalayan ng robot na ina ay hindi pa ganap na nawawala. Tungkol sa lalagyan kung nasaan ang babae, lumalabas na ang babae ay ang embryo number 1 na unang ipinanganak. Umiiral ito upang subukan ang number 3 upang ang babae ay maging isang kwalipikadong ina. Sa loob ng 7 araw na ito ang huling pagsusulit. Sa puntong ito, isinara ng robot na ina ang pinto, at natapos na rin ang misyon ng babae. Ito ang buong nilalaman ng pelikulang I Am Mother. Sa tingin ninyo, maganda ba ang pelikulang ito? Kung oo, mag-comment ng isa.
Kung sa tingin ninyo ay karaniwan lang, mag-comment ng 2. Salamat sa inyong panonood. Paalam at hanggang sa muli.